Miss Paterna, hindi po ba kayo pinressure na maging member na maging incorporator? Yung po ba ay ayon sa inyong kalooban o pinressure kayo? Sapagkat kanina binanggit ninyo, wala kayong alam eh. Wala po talaga akong alam kasi yung instruction po sa akin, parang dagdag lang po talaga siya sa trabaho ko po na magpipirma lang daw po. Therefore, Mr. Chair, kung yan dagdag niyo, hindi po dagdag na responsibility niyo maging incorporator. Eh. Kung hindi mo alam yan, ibig sabihin, inaamin mo sa committee ito, you were pressured to be a part of the corporation. Pinressure kayo. Aminin nyo na po dito na you were pressured. Hindi naman po. Ayon Kasi po yung instruction po sa akin talaga That's what I'm saying, Mr. Chair, no? Ina-instruction sa inyo. Ibig sabihin, na-pressure kayo sa instruction sa inyo. Tama ho, mali, Mr. Chair. Yun ang empleyado kayo dun eh. Empleyado kayo. Oh. Hindi ba parang hindi tama na empleyado ka lang, magiging member ka ng korporasyon. Oh, kayo ay empleyadong sumisweldo and you were instructed. Therefore, Mr. Chair, kung mag-asabi kang totoo ngayon, alright, yung instruction sa'yo, na-pressure ka na maging incorporator ng anong company yon? Luck is out. Na-pressure ka sa instruction. Correct. Tama ba? Bakit mali? wala naman pong pag-pressure na ginawa sa akin. Deb, you were instructed. You were instructed. Ibig sabihin, doon sa instruction, sumunod ka. Correct? Opo. Sumunod ka. Am I right? Pakisagot po. Pakisagot Opo, na. opo. Yan. Therefore, kung Ano? So, sino mga lawyers na kasama po ninyo? NFC Morales Law Firm po. Ano po? NFC Morales. Andyan po ba sila? Opo. So, sino nagbayad po ng lawyer ninyo? Kasama ko po si Attorney Josel Velasco. Sino po? Josel Velasco. Sino po nagbayad ng lawyer ninyo? Kayo po? Ikaw pa? Ikaw ba nagbayad? Hindi. Sino yung bayad? Pwede ka po bang itanong? Hindi, tinatanong ko lang kung sino nagbayad ng lawyer mo kasi may kasama kang lawyer. Sino nagbayad ng lawyer mo? Kinontract ko lang po. Kinontak mo lang? Walang bayad dyan? Wala. Wala? Okay, lawyer. Sige. Tingnan natin kung sino lawyer. Ronaldin Baterna, I think you are lying. ituloy ko lang. You are lying. Kaya mamaya sabihin mo na yung nalalaman mo because this will help you a lot. Sige, Congressman Kasi tuloy ko lang. Abante. Ano po yung position ninyo when you were receiving 17,000 a month? Receptionist po. Okay, Under admin. receptionist ka. Alright? At ikaw ay ang iyong natapos associate, no? 2 years lang. Opo. Alright. Nung ikaw ay binigyan ng 23,000 a month, ano ang position nyo yan? Sabi lang po maging corporate secretary. Tapos, Ano yon? Yung corporate secretary nga daw po na magsasign lang po ng mga papers. So, ibig sabihin, yung 23,000 pesos a month na tinatanggap mo, ang iyong position is corporate secretary ng korporasyon. Yun po ba? Admin pa rin, under admin pa rin po ako. Tandali Parang- lang, hindi mo ko sinasagot ang maayos eh. Alright. Sabi mo kanina, Mr. Chair, ikaw ay naging corporate secretary at dahil dyan, itinaas ang sweldo mo ng 23,000. Tama. Opo. Therefore, kung corporate secretary ka, hindi ka lang sa admin. Ikaw ay corporate secretary ng korporasyon. Tama, mali. Opo. Okay. Yung ba, alam mo o hindi mo alam? Hindi po. O see? Ibig sabihin, Mr. Chair, kung hindi mo alam yan, na-pressure ka. Pinressure ka, na-pressure ka. Mr. Chair. Sagutin mo lang kung tama o mali.
Na-pressure ka. Hindi. Tama. Hindi po. Teka. Alam mo, under oath Wala. ka, di ba? You're under oath. Opo. You're under oath. Alam niyo bang ibig sabihin ng under oath? Opo. Na magsasabi ka ng totoo. Alright. Now, sa akin, Mr. Chair, hindi ka nagsasabi ng totoo sapagkat, Luka, ikaw ay na-promote bilang corporate secretary ng korporasyon, hindi ng admin. Hindi mo alam. Therefore, kung hindi mo alam, ginawa kang corporate secretary ng korporasyon na hindi mo alam, ay ibig sabihin na pressure ka. Hindi naman po. Kasi nga po yung instruction po sa akin is parang dagdag trabaho lang na ang pagkakaalam ko po is parang clerical work lang po siya na magsasign po ng mga paper. Miss Paterna, okay, nabanggit mo kanina, ikaw ang kumontak, pero sinabi ng abogado, hindi ikaw. Ang talagang iyan ay abogado ng, anong company, nakakalimutan ko eh. Lucky South. Sila ay abogado ng Lucky South. Therefore, hindi ikaw ang kumontak, kundi ang kumontak noon ay yung officers ng Lucky South. Am I right? Hindi ko po alam. Hindi mo alam. Miss Ronaldin Baterna, again, alam mo, baka we will be forced to cite you in contempt, kasi kanina nagsinungaling ka na sinabi mo na ikaw ang kumontak, ano? But unfortunately, the line of questioning of Congressman Abante leads to something, pero you're refusing to answer. And alam mo, kung bago ka lamang dyan, we will be considerate. Kasi 5 taong ka na dyan eh. Miss Paterna, naawa ako sa iyo kasi hindi mo alam eh. Marami kang hindi alam. Ibig sabihin, ibahin ko yung question ko. Ibig sabihin, nagamit ka. Tama o mali? Hindi mo alam eh. Nagamit ka, correct? Tama o mali? Hindi ko... Hindi. Normal na Ano po yun? empleyado. Ano po yun? Normal na empleyado lang po talaga ako sa Lucky South. Well, So parang look, wala po akong alam sa mga ano po nila, sa mga pinaggagawa po. Ang korporasyon po na kinabibilangan ng mga foreigners, ang 60% po niyan dapat Pilipino. Ang 40% dapat foreigners. So ilan po ang share ninyo? Ilan ang share ninyo sa korporasyon na yan? Wala po. So corporate secretary ka, incorporator ka, pero wala kang share, correct? Wala po. Sino ang may hawak ng 60% share? Hindi ko po alam. Sino ang ibang Pilipinong incorporator dyan? Hindi ko po sila kilala, sir. Chair, may establish dito, hindi niya alam kung sino yung mga Pilipino incorporator at hindi niya alam dapat ang korporasyon sa Pilipinas merong 60% share ng Pilipino, 40% ang share ng foreigner. Sino po yung foreigner na merong share dyan na incorporator? Hindi ko po alam, sir. So hindi mo yun alam kung sino yung Chinese na incorporator dyan. Hindi po. Hindi mo kilala kung sino ang presidente at chairman ng korporasyon? Hindi po. So, corporate secretary ka, ikaw ang nililista ng lahat, ikaw ang nagre-record ng lahat, pero hindi mo alam ang pangulo ng korporasyon. Hindi po. Kasi hindi po ako yung nag-prepare ng Hindi, kaya mga lang, papel. ikaw ang corporate secretary, Mr. Chair. So ito establish natin, hindi mo kilala ang presidente ng korporasyon. Hindi po. Hindi mo rin kilala ang chairman ng korporasyon. Hindi po. Hindi mo rin kilala ang mga Filipino incorporators. Hindi rin po. You don't know Cassandra Ong? Cassandra Ong, kilala ko po siya. Gaano mo na siya katagal kasama? Nakikita ko lang po siya, sir, kasi, di ba? Nakakita mo siya, nakakausap? Hindi po. Hindi mo siya nakakausap for 5 years? Hindi po. Alam mo, nagsisinungaling talaga tong batang to eh. Mr. Chair, And I believe that
May kalalagyan ka rito, Baterna. Maniwala ka sa akin because you've been there for so many years. Mr. Chair, Alam namin na meron kang alam. So be honest. I'd like to make a motion that we put Ms. Paterna in contempt of this committee until such time that she tells us the truth about the corporation. So I move. Kasi, Ms. Paterna, as far as I understand, pag sinight ka ng contempt dito sa House, you will be detained. No? Ngayon, yung contempt is part of our internal rules, Section 11 of our internal rules. At alam mo ba yung violation mo? Hindi po. O, your violation is paragraph C of our internal rules, Section 11, paragraph C, refusal to answer important questions from the members of this committee. In short, you are lying. Pasensya na po kayo. First time ko po kasi parang kinakabahan po ako. Hindi, Tsaka hindi kaya po nga, ako kaya nga sanay. in-explain ko sa iyo. So you now understand the consequences of your refusal to answer pertinent questions. Kasi, ito tanong mo na diretso. Miss Materna, Yes po. o ngayon, sinabi ko na lahat-lahat. Gusto mo tagalogin natin? Naintindihan mo ba yung sinabi ko kanina? Yung contempt order o Opo. motion? Naintindihan mo na? Na ikukulong ka dito sa House. Naintindihan mo ba? Naintindihan mo ba? Opo. O tapos, ang violation mo is yung hindi pagsagot ng tama sa mga tanong ng mga kasapi ng committee ito. Naintindihan mo? Opo. Please. Yes po. Okay. O, yun yung consequences. Now, do you want to answer the queries truthfully? Yes po. Thank you, Mr. Chairman. 2019, Ms. Paterna, kilala mo po si Dennis Cunanan. Nakikita ko po si Sir Dennis. O, nakikita mo. Opo. O, pero Dennis, that time, di ba, si Ms. Paterna is associated not with Lucky South 99, but with Whirlwind. Yes, sir. O, Ms. Paterna, do you confirm dating Whirlwind ka? Ang alam ko po, Whirlwind yung dati, tas parang ang pagkakalam ko po, naglipat lang, parang naging Lucky South. Hindi, Ms. Paterna, you first sign a document doon sa lease agreement na pinakita kanina ni Congressman Adyong, representing Whirlwind. Sa kabila, Kasandaong. Tapos, yung bagong amended lease contract, ikaw na yung nandun sa Lucky South 999. Tapos si Cassandra Ong nandun po sa Whirlwind. Lucky South lang po yung natatandaan kong Oh, pinipirma. now you're lying again. Mr. Chairman, with that, I move to cite in contempt for violation of Section 11, paragraph C. I would like to ask again, Ms. Paterna, kung ngayon naniniwala siya na ginamit lamang siya ng korporasyon. Will you answer, please? Siguro po. Hindi siguro. Kung ginamit ka ngayon, nakikita mo na di ba? Nakita mo na, no? Hindi ka naman bobo matalino ka So tinatanong kita, kung ngayon na-realize mo na ginamit ka ng korporasyon. Opo. Yan, okay. Mr. Chair, I'd like to manifest that Ms. Paterna has finally admitted that ginamit lamang siya ng korporasyon. Oh, last na lang, Miss Paterna.
Do you confirm the statement of Dennis Cunanan or you still refute? Alam ko po kasi yung Whirlwind tsaka Lucky South, yun lang po. Yung masasabi. At least And yung, then, do you confirm na una, nasa whirlwind ka? Tama? Opo. Okay. At least sumagot siya ng tama. So, Mr. Chairman, with that, I withdraw my motion, Mr. Chairman, for a while. Kasi marami pa mamaya ako itatanong kay Ms. Baterna. Miss Ronelyn Baterna. Yes, Is she still around? go ahead. Yeah, andito pa. Go ahead. Yes. Kanina, Madam Ronelyn, sinabi mo na hindi mo masyadong kakilala si Cassandra Leong. Tama po ba yung pagkarinig ko? Kilala ko po siya, Your Honor, and then nakikita ko rin po siya. Gaano mo siya kakilala? As ka-work po, since doon din po siya nagtatrabaho. Doon siya nagtatrabaho. Natatandaan mo ba na nung February 2 of 2021, may pinirmahan kang sublease agreement kay Madam Cassandra Ong? Hindi ko na po matandaan, Your Honor, kasi sobrang dami ko na pong napirmahan na papel. May I request the page to show the sublease contract in my possession to Madam Ronelyn Baterna so that she can determine whether the document is what she signed. Ronelyn, pirma po niyo ito. Opo. Natatandaan po ninyo na pinirmahan niyo itong sublease contract na ito. Opo. At ang nakalagay dito, it's this sublease agreement executed and entered into by and between Whirlwind Corporation as the sublessor and Lucky South 99 Outsourcing Incorporated as the sublessee. You were, in this document, kayo po ang nagre-represent sa Lucky South 99 Outsourcing Incorporated. Tama po ba? Sa totoo po niyan, Your Honor, Sagutin mo lang po yung tanong ko, tama po ba yung sinabi ko? Kasi dito sa dokumento, itong dokumento, maski tanungin mo yung abogado mo, ay hindi maglalay o hindi magsisinungaling itong dokumento. Opo, ako po yung nagpirma. Oh, bakit? Bakit ikaw ang pumirma, Iha? As per instruction po, kailangan ko pong pirmahan. Kanino pong instruction? Yun, gaya nga po ng sinabi. Kanino pong instruction? Kay Sagutin Ma'am- mo yung tanong ko. Hindi. Pangatlo na akong mag-move to cite you in contempt. At Iha, hindi kita pakukulong dito. Sinisiguro ko yun. Sa attorney po, galing po kay attorney. Sinong attorney? Attorney Medina po. Attorney Medina. Ikaw ang corporate secretary, you were the ones that filed the incorporation papers, di ba? Si attorney po yung nagpa-file. Yes. And hindi ikaw ang nag-file. Hindi po, nagpipirma lang po. Nagpirma ka lang. Opo. Okay. Who told you to sign? Sa law firm po ng attorney. So therefore, it is the law firm that told you to sign. Yes po, tumatawag po sila pag may mga kailangan po ako. And you do not know who the owners of the corporation is. Hindi po. Now, let me... Thank you, Co-Chair, for Ms. Ronelyn Baterna. Earlier, sinabi mo na hindi ka gumagawa ng mga resolutions, lahat pinapipirmahan sa'yo. Yes po. Then tinanong din yung paano yung articles of incorporation, being the corporate secretary, sabi mo, ang nagpe-prepare, sino? Ano po yun? Sino nagpe-prepare ng mga papel na pinapipirmahan sa'yo? Si attorney Medina po. Attorney Medina. Tapos sabi mo kanina rin, narinig namin na tinatawagan ka sa opisina. Tapos para may papipirmahan sa'yo. Opo, parang pag ready na po yung mga papers, parang ibibigay na lang po sa akin para po pirmahan. Anong pangalan ng opisina?
yung attorney lang po yung alam ko po. Yan ba yung kasama mo dyan? Yung abogado mo kanina? From the same law office? Iba po sila, Your Honor. Hindi po Iba sila. na ngayon. Opo. Sino nag-provide ulit sa kanila? Po? Sino nag-provide sa iyo na magdala ng abogado dito? Ako po mismo nag-contact po sa kanila, Your Honor. Ah, ikaw na ngayon ang nag-contract sa kanila. Opo. Kanina, iba ang sabi mo. Ay, sinabi ko po kanina ako po. Yun naman sila ng Lucky South para samahan ka. Oh, sabi ng lawyer eh. Ronaldina Baterna, you coordinated with them. Ikaw nakipag-usap para to get their services. Yun ang sinabi ng abogado. So meaning you have all this authority, di ba? All the authority emanates from you dahil nga siya nagtatanggol, ang NFC ang nagtatanggol sa Lucky South 99. And you coordinated with them. Di ba? Kanina, binanggit mo, wala kang alam lahat. Hindi ikaw nakikipag-coordinate, hindi ka kumakausap sa abogado. But now they're telling us na ikaw ang nag-coordinate. So, dito, kikita na natin yung pagsisinungaling mo. Mr. Chair. Diba? So ngayon, sino? Sino nag-utos sa iyo para makipag-coordinate sa NFC? Totoo po yung mga sinasabi ko, Your Honor, yung wala po talaga akong alam about doon sa mga pinipirmahan ko. Pero yung sa kanila po, ako po talaga yung Pero kanina sinabi mo hindi ikaw eh, di ba? Mr. Chair. Walang. Yes, wait. Let the chair finish first. So hindi mo sinabi kanina na ikaw nag-coordinate. But now sinasabi nila na ikaw nakipag-coordinate sa kanila. Di ba? So, now you will agree with me that ikaw talaga nakipag-coordinate sa kanila. And I'm asking you right now, kung ikaw nakipag-coordinate sa kanila, sino nag-utos sa iyo para makipag-coordinate ka sa abogado na ginagamit ng Lucky South? Sino? Ako po. Alam mo, hindi mo sinasagot ng tama yung tanong ko. Ang tinatanong ko, sino nag-utos sa iyo para kausapin ang lawyer ng NFC para ipagtanggol kayo sa korte at samahan ka dito sa Kongreso? Sino nag-utos sa iyo? Kasi po, nung... yung, Sagutin mo muna ang tanong ko, sino? Kasi kanina sinasabi mo, wala kang alam, hindi mo alam na ikaw presidente, hindi mo alam na ikaw ang corporate secretary, hindi mo alam yung mga pinirmahan mo. You are telling all these lies na sinasabi mo, wala kang alam. Now suddenly, eto, ikaw, pumunta ka sa isang law firm. Ikaw nag-represent sa Lucky South 99. And telling them, oh, hinahire ko kayo bilang kayo magtatanggol sa amin. Well, meron ka palang ganitong klaseng authority. Ngayon ang tanong, sino ang nagsabi sa iyo na kausapin ang law firm na NFC? yung totoo po niyan, Your Honor, may tumawag po Sino nga? isang attorney. Sino? Anong pangalan? Si Attorney Abby po tumawag. Sino Tony Abe? Anong pangalan niya? Full name? Abby lang po yung pagkakaalam kong name. Kasama sa Lucky South 99. And under po ng law nila, ng law firm. Tapos parang tumawag po siya para daw Ang po. tatawag sa iyo ay yung sa law firm para sabihin sa iyo na makipag-coordinate ka sa sarili nilang law firm. Pinaglaloloko mo kami dito. Hindi po. Di ba po ako po yung corporate sec? Okay? Tapos tumawag po si Attorney Abby sa akin. Na Sino parang- tumawag sa iyo? Sa attorney ng law firm. Opo, attorney po ng law firm. Para? Tapos parang may inaano po siya na may pepermahan daw po ako na about nga daw po sa Lucky South. Hindi, kanina Ronaldine Baterna, ang sabi mo, babalikan natin. Ang sabi mo kanina, okay, tinatanong kita, sino nag-coordinate sa lawyer? Sabi mo, hindi mo alam. Hindi ikaw. Sinanong namin ngayon yung lawyer mo. Ang sabi ng lawyer mo, nag-coordinate sa kanila para i-hire sila. Ikaw. Tinatanong kita kanina dahil wala kang alam sa lahat ng mga korporasyon na to. Umipirma ka lang. Tinatanong ko sa iyo, diba, inamin mo na ngayon, ikaw nagko-coordinate. Sino nga ang nagsabi sa iyo? Yung abogado mismo ng law firm para sabihin sa iyo na makipag-coordinate ka sa kanila? Is that what you're trying to tell us? Yes po. Ha? Pero hindi ko po alam kung sino po yung nakikipag-coordinate sa kanila na para tawagan po ako.
Nag-agree po ako kay Congressman na Abante, no? Parang ginagawa tayong tanga rito ng mga resource persons natin. Now, sige, kagatin natin yung ginagawa mo kaming tanga. Kung talagang abogado nyo yan, magkano po binayad nyo dyan? Magkano po yung fee ninyo? May kakayahan ba kayong bayaran yung kanyang PF? Kasi ang sweldo nyo lang po is 23,000 eh. Your Honor, gaya nga po ng sabi ko kanina, may kumontak po sa akin which is si Attorney Abby nga po. So hindi ko po alam kung sino po yung kausap niya. Ang sinabi niya lang, may need lang daw po akong permahan. Kasi ang sabi niyo po kanina, kayo ang tumawag. So kung kayo po ang tumawag, kayo ang nag-seek ng service po niya. So pagka po kayo ang tumawag, ibig sabihin, may pambayad kayo doon sa kanyang PF. Di ba? Kasi yun ang pinipilit nyo sa amin kanina eh. Naniniwala kami na hindi naman po totoo eh. So binago nyo, binaliktad nyo. Yun po yung totoo, Your Honor. Alam niya na yung consequence ng pagsisinungaling sa hearing na to. So with that, Mr. Chairman, I move to cite in contempt Ms. Baterna in violation of our internal laws, Section 11, paragraph C of our rules. The violation is refusal to answer questions from the members of this committee. In short, she is lying, Mr. Chairman. So move, Mr. Chairman. So there's a motion to cite Ronaline Baterna under Section 11. And there was a second motion by Congressman Acop. Any objection? Hearing no objection, Ronaline Baterna is hereby cited in contempt. Mr. Chairman. So, the penalty. Congressman I give Paduano. the privilege to Chairman Congressman Acop, If please. you will recognize Chairman Acop Congressman. with regards to the detention. Please. Mr. Chair, may I move that the penalty given to Ms. Ronaline being cited in contempt for 30 days to be confined doon po sa bago nating custodial center inaugurated at 1:30 this afternoon. So move, Mr. Chair. So there's a motion put the resource speaker in the premises of the House of Representatives for 30 days. Is there a second motion? Second motion. There's a second motion. Any objection? Hearing none, the said motion is now approved.